Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Photocopied Money, Hindi Katumbas ng Tunay na Pera. Nilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang photocopy ng Philippine Peso Bills ay hindi maituturing na orihinal o katumbas ng tunay na salapi kasunod sa mga post sa social media na lumabas matapos ang pahayag ng isang prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Trending na naman. Nagsimula ang usapin matapos questionin ng depensa ang paggamit ng photocopied documents bilang ebidensya sa pagdinig. Sa huli, pinayagan ni Senate Impeachment Presiding Officer Senator Francis Escudero na ang duplicate o printout ng digital files alinsunod sa 219 Revised Rules of Evidence. Gayunman, iginiit ng Bangko Sentral ng Pilipinas na iba ang usapin ng admissibility ng photocopied documents bilang ebidensya sa korte kumpara sa pagpaparami ng salaping papel. Ayon sa BSP Circular number 829, bawal ang paggawa, pag-imprenta, pamamahagi o paggamit ng reproduksyon ng Philippine banknotes na walang pahintulot mula sa Bangko Sentral. Sabi sa circular, no person or entity shall print, make, or execute any object whatsoever bearing the facsimile, likeness, or similitude of any legal tender Philippine currency note without prior authority. Ayon sa BSP, ang paglabag sa naturang patakaran ay maaring magresulta sa pagkakakulong ng 5 hanggang 10 taon. Maaari lamang magparami ng larawan ng Philippine banknotes para sa mga lehitimong layunin, gaya ng edukasyon, kasaysayan, balita o pananaliksik, at kinakailangan pa rin ng autorisasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, nagtre-trending ulit si Attorney Linggutan. Tama. Kasi nung day 2 ba yun? Nagreklamo siya. Bakit ako nagtre-trending? Sabi niya. Kasi yung kuha ng mga netizens yung pag gano'n niya. Tapos kumalat, naging viral. Sabay sila ni Congresswoman Luistro naman, laway. Day 1. Attorney Ligutan is sipon. Day 2. Ano pa? Day 3 naman yung ano siya, prostrated na siya. So anyway, hindi naman talaga sino bang tatanggap ng photocopied o Xerox na pera, hindi talaga. Kahit nga hindi photocopy, marami nang gumagawa ngayon ng fake na pera na ang hirap i-determine yung fake na pera. Kailangan sa mga teller o sa mga cashier, di pa may pagtanggapin mo yung pera, parang may ilaw, igaganon nila eh. Makikita mo yung fake o hindi. So, ganyan ngayon. So, next, ang alam ko, next trial will be on Monday again. Monday, Wednesday, Thursday. Every day yan. Thursday, ngayon, parang mga senators, mag-focus sa kanilang legislative work. And Friday ata, ganun din. So, tama naman yun. Para hindi, para hindi makalimutan, para hindi makaligtaan yung legislative work nila. But, mabuti, nagsalita si ex-Supreme Court Justice Noel Tiham. Sa impeachment na ito, sabi niya, walang mananalo sa prosecution or defense. Walang mananalo. Ang meron lang is talo. At sino ang talo? Ang ultimate loser
sa impeachment na ito is ang taong bayan. Tayo po. Bakit? Kasi ginagastusan natin sila. Hanggang Abril daw ito. So magkano ang gastos ng taxpayer sa impeachment? Millions per day. May nag-compute, hindi ko lang matandaan na. Kasi yung sweldo ng mga senador, sweldo ng mga kongresista, mga private prosecutors, ang daming ano. And in the end, itong impeachment na ito is hindi naman talaga ang tukoy is accountability, hindi. Sabi ni Justice Tiham, it's more on a grandiose design to cover up incompetence ng governance. And I agree. Kasi in the end, alam naman natin ang resulta ng impeachment trial. You just count the numbers. Ilan yung majority senators? So most likely, 13 ang boboto ng conviction. Dalawang kampo lang kasi. Ang majority, anti-Sara. Gano'n lang yung overall na trending o division. So, lahat ng majority, boboto ng conviction, 13. Lahat ng minority, boboto ng acquittal. 16 ang conviction votes, wala. Kahit anong gawin nilang trial ito, wala rin. Kaya alam ng sabi ni Mr. Lito Banayo, alam ng prosecution na matatalo sila because they don't have the numbers. Nagsalita na si Professor Clarita Carlos. Ano lang ito, just a political or legal acrobatics, yan ang term niya. They just go through the legal acrobatics but they don't have the numbers. So in the end, ma-acquit pa rin si VP Sara, kaya nga sayang lang. Ang talo is taong bayan, tayo ang talunan sa impeachment trial na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gyero so mag-atop na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino din eh. Agi na ito naman ito na nagahar na inan at itiyo. So muna ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Ba't ano yan, man to? Yung sa tumawag ng tangas, pinalunggab ka mga bata. Mababa, manabalay. Siguro, katuway. Ang ipanaw sa... Ano ko ito ah? So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Lisod ko bahay kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si ante. Salamat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw na ang nagtukod Oo. ani. Ako na. O si ante daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi ka magmakuha 8 ka bulan ako, 8 ka bulan
sa imong pagpatindog sa imong balay ante bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pud manggod sa kalisod. Busa wala ayap pa nila atupin kapangayo na mo sa Salamat kayo ante. salamat.